Ayan. Have a blessed divine hope everyone. Ngayon ay April 5, 2026 at ang oras ay 10:45 AM. Oh my God, ang bilis naman ng oras. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, nilululhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika, kingdom of God, the Lupa Sub, Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan at higit sa lahat, ang espiritu ng katarungan ay iiral sa bawat isa sa atin. Maraming salamat sa lahat ng mga prayers ninyo, sa pagmamahal, sa pangunawa, lahat, everything. Maraming salamat at sa lahat ng mga tulong ninyo. Okay, kumusta mga mahal kong kapatid? Dalangin ni Lidime na sa kabila ng lahat ay nasa mabubuti pa rin tayong kalagayan. Okay. Palala ko pala doon sa iba, i-request niyo ko ulit dahil hindi ko alam kung ano nangyari sa account ko, no? Biglang nawala lahat ang inyong mga sa sa friend list ko, bigla kayong nawala lahat. Pero na lang dito sa mga alam niyo na, no, na dito kayo na nataga-subaybay. Okay, mga mahal kong kapatid, please lang, anak, pahingi ng tubig, makisuyo, yung hindi malamig. Okay, mga mahal kong kapatid, habang tayo ay nagsishare ngayon, what I mean is, nag-FB Live, i-share nyo na. Okay, ngayong linggo na ito ay sinasabi nilang muling pagkabuhay ni Kristo. Okay? Muling pagkabuhay ni Kristo. Paggunita sa pag-alala ng muling pagkabuhay ni Kristo. But for me, no, ay mula nung mga eksena na yan, para sa akin, araw-araw ay buhay. No, buhay. Forever buhay ang Kristo. Hindi lang sa pag-araw ng paggunita, kundi everyday is buhay. Okay? Ay nako, kayo mga kapatid, kumusta? Mga buhay pa ba kayo? Oh my God. No? Napansin nyo ba na hindi ako masyadong nag-FB live ngayon? Napansin niyo? Dahil iniingatan ko, just, parang larong dama. Pinapadama lang natin itong mga, hindi ko naman sila tinuring na kaaway. Sila lang naman ang nagturing sa akin ng kaaway, no? Pinapadama ko lang yung mga trying hard copycat. Okay, and speaking of that, gusto ko manang bigyan ng linaw ang bawat isang mga pangyayari. Okay, batid natin, in fairness maraming kinabahan dito at maraming nag-alala, no? Itong pagdeklara ng ating mahal na Pangulong State of Emergency, no? Regarding sa ating energy, kaya, napansin nyo ba? So, marami ang naratel. Alam niyo kung bakit lagi kong sinasabi, let it be and, let's see who is gonna be rattle and roll, no? Aminin nyo man o hindi, kahit yung mga ibang gumaganap ko, no, ng spiritual, nataranta din naman kayo. Aminin nyo man o hindi, nataranta din. Ako hindi ako nataranta. Ever since, alam niyo yan, no, huwag kayong magagalit sa akin. Ever since sinabi ko yan, the more na magkakaroon ng kaguluhan, ingay, alingugmog, no? The more na magkaroon ng digmaan, the more na magkaroon ng, alam nyo na, yung iisamot-saring kaguluhan sa mundo. Even doon sa mga bulkan na magputukan, lahat, pabor sa akin yan. At gustong-gusto ko yan. Kaya yung iba sasabihin, Satanas kalidimin, no? The more naman sinasabihan niyo ako ng ganyan, the more naman na natutuwa ako. Dahil alam ko, hindi niyo alam ang mga sinasabi ninyo. Why Lidimin is happy, no? Dahil, yan po kasi ang palatandaan na malapit na talagang maghari ang Panginoon ng mga Panginoon sa ating lahat. Wala nang sinong pwede magsabi sa atin, ako si ganito, ako si ganito, ako. Dahil lahat ay padadapain
Lahat ay padadapain, no? Para ang mga tao ay hindi na mag-away-away at iisa na lang Diyos ang tatawagin. Naintindihan ninyo ko? Okay, ito pa. And speaking of that, isa-isahin natin ito. Sa nangyari ngayon na pagdeklara ng tinatawag na state of emergency or tama ba yon, no? Itong may problema natin na kinakaharap sa langis. Mga mahal kong kapatid, kawawa ang mga pobre, no? Kawawa ang mga ultimo. Mabuti yung mga mayayaman dahil meron na silang mga nag-i-stack na sila. How about doon sa mga mahihirap, no? This is me Lidimin Kanuto. I love that scenario, no? Ang tanong kasi doon, kahit naman, no? Kahit naman magkaroon ng 3 buwan na sinasabi ninyong walang kuryente, after that, may magbabago ba sa kalakaran ng ating mga kalagayan? Yun yung tanong ko. The question is, aside from, ito ha, kakaano ko lang ha, kakaay na ko. Kaya sabi ko, nagpapasalamat na lang ako sa mga tulong nyo talaga. Laki talaga ng tulong ninyo kasi kung ganito na, siyempre yung trabaho ko hindi biro, siyempre kahit pa paano mga kapatid, nabubuhay pa rin ako sa, nabubuhay pa rin ako sa katawang lupa. Siyempre nagugutom din ako. Kung hindi ako kikilos, kaya nagpapasalamat ako sa mga taong nag-aabot ng tulong dahil kung hindi ako kikilos, paano na lang? Alangan naman na hindi ako kakain. Alangan naman ang mga anak ko hindi ko kakain. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga tulong ninyo. To be honest, sige lang, siguro next time, kailangan ko ng, may si Madam, no need to mention, ko na lang, no, bibili talaga ako ng salamin sa mata kasi kailangan ko na siguro mag-upgrade sa aking mata, charot. Dahil hindi biro na halos maghapon ka makatutok dito. Okay, and speaking of that, meron akong i-report sa inyo. Meron akong imamaritis sa inyo pero hindi ito kasiraan ni Numan. May imamaritis ako sa inyo na kahit papaano sana ay maghatid ito sa inyo ng kahit papaano ay hindi naman tayo yung walang-wala na nga tayo. Makarinig pa tayo ng mga balita, halos dinaganan tayo o ginawa tayo ng sandwich ng langit at lupa. Ramdam nyo ba yon? Okay, meron akong update sa inyo. Ito ngayong pagdeklara ni PBBM regarding dyan sa scenario na just imagine, April, May, June? April, May, June. Alam ko 3 buwan yan eh. No, na walang kuryente. No, na ganun eh. Kaya yung iba, eto na, nagkandarapa na. Alam nyo ba na ang sistema na ito ngayon ay merong advantage and disadvantage. Unahin ko ang advantage. Okay. Ang advantage nito, pabor pa rin ito. No? Pabor ito sa mga negosyante. Kasi yung nangyari sa atin ngayon, parang COVID lang, no? Parang COVID lang na lockdown, no? Na ang mga tao walang magawa. Kaya lang, itong senaryo natin ngayon, hindi masyadong halata. To make the story short, behind of the lockdown, what I mean is pagdeklara ng state of emergency na yan. No? Tama ba? Pabor ito sa mga negosyante. No? Dahil, naalala niyo ba yung panahon ng COVID? Kaya nga na-issue yan, kaya nga nagkaroon ng, may mga senaryo tayong mga kapatid na nagkaroon ng mga kaso regarding doon sa mask. Nalala niyo yun sa mga face mask, no? Ngayon, ano ba ang pinakabentang-benta? No? Dahil magkakaroon nga daw ng magkakaroon nga daw ng, alam niyo na, no? Pero, oh my God, hindi lang halata, meron palang sinusulong na may kinalaman pa rin sa mga negosyo ng mga kurimaw na mga negosyante. Kawawang pobre, walang-wala na nga, sisikapin pa rin na kahit papaano ay maka-abil doon sa kanilang mga produkto ang mga kurimaw. Okay. Ang disadvantage ito, yun yung advantage. Advantage yan sa kanila, no? Na mga negosyante. Biruin mo, no? Kasi November pa lang, last year, sinabi ko naman talaga na magkakaroon ng
problema sa energy shortage. But it doesn't mean na ganun po ang mangyayari na tatlong. Okay, this is me, Lidimin Kaluto, para hindi na kayo ano ba sinasabi ni Lidimin, hindi namin magets. Marami nagtanong sa akin, Lidimin, totoo ba ito? Bagamat nagdeklara na ang mahal na Pangulo ng state of emergency para dyan sa langis, Lidimin Kanuto declared, dito natin makikita, this is me, Lidimin Kanuto, ipanatag ninyo ang mga loob nyo sa sinasabi nilang walang kuryente ng April, May, June, kung hindi ako April, May, June, kung hindi ako nagkamali, no? Ipanatag ninyo ang inyong mga loob na sasabihin nilang walang kuryente. Whatever shortage ang pinagsasabi nila dyan, ipanatag ninyo ang loob ninyo. Ipanatag, ito ha. Ma'am, paano mo nasabi yan? Ipanatag yung loob namin. Ito nga, nagkakamahal-mahal na nga yan. Huwag kayong mag-alala. Alalahanin niyo si Lidimin, 4 na elemento ng digdig, elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Kikilos yan para sa atin lahat. May mga bagay lang talaga na kailangan mangyari, masakit man, no? Personally, no, na alam ko may magagawa ako, pero may mga bagay pa rin na kailangan natin i-allow. Let it be, no? Ngayon, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, ipanatag ninyo ang loob ninyo sa sinasabi nila na state of emergency na magkaroon tayo ng walang kuryente. Nako, nagpapagod ka lang dyan. Alam mo, Makoy Giniling, just clarify, what do you mean by nagpapagod lang ako? Ang tunay na nagsisilbi, maaring oo, katawang lupa, mapagod ka talaga. Kasi katawang lupa lang tayo kahit sino pang spiritual, no? Si Jesus Christ nga napagod nga di ba? Klaruhin mo, Mr. McCoy Giniling, kasi your name is familiar sa akin. Klaruhin mo, anong klaseng pagod? Dahil kung si Lidimin ang tatanungin mo, yes, nakakapagod talaga. Pero ang maghatid sa inyo ng mga ganitong klaseng information ay hindi po ako napapagod dahil tungkulin ko yun sa inyo. Dahil ito po ang ipinagkaloob sa akin. No? Sabihin mo, mag-explain ka. Mr. McCoy Giniling ba yan? Whatsoever. Wag lang may tililing, ha? Peace be with you. Klaruhin mo. This is me, Lidimin Kanuto. Seriously speaking, ipanatag ninyo ang inyong loob. Okay? Meron tayong mga surprises. Kaya ito yung sinasabi ko sa ating mahal na pamahalaan. This year, aside from ang mga ugat ng kasinungalingan ay bubunutin. This year ay magkaroon ng another making history in the name of politics. Ano kaya yon? No? Okay, meron mo na akong update sa inyo. Alam niyo, isa-isahin natin to, ha? Kung totoosin, no? Nasaan na ba yung pinagyayabang? Lalo na yung mga anyway, kahit naman paulit-ulit tayo dyan, para na tayong mga sirang plaka dyan, but tingnan ninyo kung anong nangyari. Tingnan nyo kung anong nangyari sa atin. Kaya nga, di ba sinasabi ko, kayo na yung hari, kayo na yung reyna, kayo na yung royal family, kayo na yung Jack, kayo na yung 4 aces of the alas. But Lidimin is still the joker. Hawak ko ang bit. Ay, ang daming galit dito sa akin. Promise. Okay. Ito ngayon. Yung kaguluhan dyan sa Middle East, no? Alam niyo si Donald Trump. Napansin ko, may iba nga pala tayo. Napansin ko ngayon, no? Pinapatulog talaga ako, no? Napansin ko na talagang pinapatulog ako. Tapos pag nakatulog ako, nakakarating ako sa iba't ibang dimension, no? And speaking of iba't ibang dimension, ito na, ha, mga mahal kong kapatid,
ipanatag ninyong loob ninyo. Magtiwala tayo kay Apo. Huwag tayong magtiwala sa kapwa natin. Magtiwala tayo sa kay Apo. Ang hiling ko lang sa inyo ay kunting alalay lang. Bakit? Katulad nito, may mga bagay na hindi ko pwedeng ipapadala through courier kasi mga dokumento ay napaka-confidential. Kailangan i-hand carry yan. No, kailangan naka-hand carry yan kasi mahirap na eh. No, alam ko marami nag-aabang dyan. Okay? Gusto ko magkaliwanagan tayo, no? Kahit anong sabihin niyo sa akin, wala na akong pakialam. Ang mas mahalaga sa akin, nagpakatotoo ako sa inyo. Na ako, kailangan ko rin po talagang tulong ninyo. Sa anong paraan? Katulad ngayon, hindi ho biro kasi yung dokumento na yan is, sabihin man natin, daig pa ang missiles na pangbomba na nangyayari dyan sa kanila sa Middle East o at saan mga bansa na nagkakagulo sila. No? Kayang anuhin yan yung dokumento na yan lahat. Hindi sa hindi sa, baka kasi may misinterpret ako. Kung sila gumagamit sila ng pinakamataas na sa palagay nila ay bomba. Because alam nyo ba ang tunay na bomba? Alam nyo ba ang tinatawag na century bomb? Sino ang makakapagpigil sa gira na nangyayari sa kanila? Sino? Kaya ito noon ko pa to sinasabi sa inyo. Sino ang tatayo at titindig para sa lahat para iisang boses ang pakikinggan? Dahil matataas sila eh. No? Lalo na ang US, sobrang taas ng pride. Hindi mo basta-basta maano yan. Hindi mo basta-basta mapiplis yan. Sino ang tatayo at titindig sa kanilang lahat upang ang kanilang mga missiles ay walang lilipad sa kanila? Sino? Kaya di ba sabi ko nga sa inyo noon pa. Ngayon, Little Mini, alam mo pala, ang dami mong dak-dak, bla bla bla. Huwag niyo akong subukan sa bagay na yan. Alam niyo kung bakit? Ayoko makatulad kay Moises na dahil sa mga panuway, mga panulay, sa mga demonyitas na mga tao na dinadala na nga ni Moises para lang makarating talaga doon sa land of promise. Kasi Moises hindi talaga nakarating sa land of promise. Habang si Moises ay umakyat ng bundok Sinai upang makipagtipan sa ating mahal na taas-taasang Apo. Anong ginawa ng mga hinayupak na mga tao na dinala na o dadalhin niya sana sa land of promise? Nabwisit, na inip, kaya gumawa sila ng mga sarili nilang panukala. Kaya gumawa sila ng kanilang sariling Diyos-Diyosan. Ito yung gintong baka. Siguro naman alam niyo yan, di ba? Kaya kayo nga na magsasabi sa alam mo pala, dakdak ka ng dakdak eh. Kung hindi ba naman kayo mga tarantado? Huwag nyo kasing pangunahan ang programa at plano ng Diyos para sa ating lahat. Kaso, no? Magaling kayo mga mag-praise the Lord, hallelujah dyan, pero wala naman kayo pinag-iba kay Satanas. Gusto ninyo, mas magaling pa kayo sa Panginoon. Kaya nga, this is Millie Dimin Canuto. Anong pinagsasabi nyo? The New World Order. Walang New World Order, kundi the New System Order. Kasi system, kaya nga system, dahil lahat nakaprograma na. Kaya nga tinatawag na implementasyon ngayon, dahil na program na yan, lahat ng bagay noon pa. Pag sinabi niyong the Word o New World Order, ito po ay kagustuhan lamang ng mga leader ng mga bansa. Kaya just like Abraham Accord, no? Sino nagpasimuno niyan? Si Dudong Donald Trump. No, kasi gusto nila yung sa kanila. No? Pero pag ibatay natin talaga sa kagustuhan ng Diyos, ang layo kaya. Tapos sasabihin ninyo, mga ano sila, no? Mga luklukan sila ng banal na espiritu. Baka naman nakluklukan sila ng masamang espiritu kamo. No? Baka naman nasaniban sila. Okay. Isa pa. No? Yes, Apo is under His control. Basta ito lang sasabihin ko sa inyo. Ipanatag ninyo ang inyong
ang inyong mga kalooban. Ngunit, subalit datapwat, sino ang makakaabot? Kayo na nampalataya doon sa kay Apo. May tumatawag sa akin, isa tong mga grupo ng mga spiritual. Okay? Kasi hinihikayat ba nila ako na gito? Hindi nyo nga ako mahihikayat because Lidimin is one God. Hindi nyo ako pwedeng mahikayat na ang titingalain natin ay kapwa natin tao, biblically speaking, ang sino man ang magtitiwala sa kapwa niya tao ay susumpain. Nakalimutan ko yung verse 9. Halimbawa, si Lidimin, nagsasalita ako sa inyo. Huwag akong tingnan ninyo, huwag si Lidimin ang puri nyo. Ang mensahe na galing sa Diyos. Ito pa, issue. Dudong Trump, nahabag din ako kay Dudong Trump. Alam niyo kung bakit? Makita nyo lang si Dudong Trump astig-astigan pero merong nasa likod sa kanya. Sino ang nasa likod niya? Di kababayan din natin na mga nagpakilalang anak ni Marcos. Ngayon, sa kalagayan natin ngayon, ano ang magagawa natin ngayon sa ating mga buhay? No? Noon ko pa ba nagsabi, no? Magtanim, ganito, ganyan. O, katulad ng sinasabi ni kapatid na, sino ba yun? Ni Makoy, no? Giniling, no? Mapapagod ka lang dyan. Nakakapagod talaga kung tutuusin. Totoo naman yun eh. Sa madaling salita, ano yung pinaka-update natin? Ito lang sasabihin ni Lidimin, huwag kayong matakot sa sinasabi nilang, ano na yan, yung tawag nito eh. Dahil meron kasing ibang plano at yung plano na yon sinisigurado ko sa inyo. Kaya sabi ko, pinapaabot kong mensahe, mahal na PBBM, wag naman sana maulit ang nangyari sa tatay mo, ang mangyari sa inyo. Wag naman sana mangyari kay senior ang mangyayari. Wag naman sana mangyari kay junior ang nangyari kay senior. Yun ang masasabi ko sa iyo. Ano pa? Alam niyo mga mahal kong kapatid, kung langis ang pag-uusapan, kung langis ang pag-uusapan, ay ano pala yung mga pinagmamalaki? Sana maintindihan niyo ako eh. Ano pala yung pinagmamalaki ng mga nag-talk commodities, itong mga nagsasabing mga, alam niyo na, mga anak ni Marcos. Kasi, gaano ba talaga ka-realidad about dyan sa mga pinanghawakan ng mga Marcoses ng mga gold bullion certificate? Ang kalooban ng Panginoon ang masusunod. Alam nyo, yung mga bagay na yan, inalaw din talaga yan para ang tao mahanap nyo talaga kung yung katotohanan. Ang maa-update ko lang sa inyo, anak ng tinapa, kasi yung tao, naiiyak ako dito sa inyo eh. Ang tao kasi nakafocus doon sa mga nakikita ng kanilang mga mata, narinig nila, but behind of it, mayroon pa palang mas malalang mga sitwasyon. Pero ganun pa man, kaya natin to at malalagpasan natin to. Yun lang masasabi ko sa inyo. Dahil ako, yung sinasabi ko sa inyo, na may mga bagay kasi na pakihina mo na niyan. Meron kasi mga bagay, mga mahal kong kapatid na hindi ko pwedeng idaan sa courier. Kaya kailangan i-hand carry siya. Dahil yung dokumento na yan, daig pa ang century bomb na yan. Kung sila nagigira dahil sa mga missiles ang pinagmamalaki nila, yung dokumento na yan, that is the century bomb. This is me, Lidimin Canuto. Magsama-sama man ang mga missiles ng Iran at ng US at ng Russia or ano pa man. Pero yung dokumento na dapat natin ilabas, that is the century bomb. Na ito yung bomba na kinatatakutan ng lahat. Yun yung buong katotohanan.
Kaya sabi ko sa inyo, yung mga problema sa iyo lupa, mga problema sa ganito, kaya yung mga kapitan, mga kupitan, sa kupitan pa lang, nagsimula na ang mga korupsyon ng mga kagahamanan. Napanood ko yung isang kapitan, no, nanggigil ako doon. No? No, nanggigil ako doon sa mga land grabber na yan, mga buwisit na yan. Lahat yan, may kinalaman sa lupa, natural resources, lahat yan, kasama yan sa century bomb. Ang tanong, bakit didimin? Sino ka para sundin nila kahit hawak mong dokumento? Diyan yung makikita kung anong klaseng century bomb yan. Kung ano, sabi ko nga pinaabot ko nga ang mensahe eh. Patawad, patawad, kailangan ko tong i-reveal sa inyo. Oh my God. Hindi lang ito tungkol sa mga economics, sa politika natin, kahit sa larangan ng mga gumaganap ng spiritual. Pansinin ninyo kung bakit hindi ako masyadong nag-FB live. Mismo ang banal na espiritu nagsabi sa akin eh. No? Kaya napansin niyo, naglutawan ngayon ng mga iba't ibang mga spiritual, nagbablog, mayroon pa nagsasabing, ganito, ako ay anak ni ganito, ganito. Hoy! Pag sure! Ang tanong kasi doon, ano bang magagawa kay assuming kung kanino kay mga anak? Kung anak kayo ng langit, anak kayo ng bituin, anak kayo ng araw, anak kayo ng mga, kung kanino kay mga anak? O assuming, ang tanong, ano po ang maitutulong ninyo sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa ating ginagalawan? Yun yung tanong ko sa inyo eh. Kasi yung iba, ang tinitingnan nila yung material. Kayo pa nga tumutulong sa akin in terms of material eh. Prangkahan. Tapos sasabihin ng isa, ng scam, hoy, pag-excuse me, hindi ako nang scam. Kapala na ng mukha ang ginawa ko, mangutang para lang makasurvive. Buti nga ngayon may tumutulong sa akin eh. Kasi iniyak ko talaga yan kay Apo. Grabe talagang luha, sipon, maghalo talaga. Halo talaga. Ako, aminado ako dyan. Napansin yun, dami ko nang uban, no? Kaysa naman ipangkulay ko ng buhok yan, gagamitin ko na lang yan para doon sa mission natin na makasurvive tayo dyan. Huwag ninyong madalain ng isang bagay dahil madidisgrasya tayo dyan. Kaya sabi ko, ayoko maging katulad ni Moises. Dahil napiste doon sa mga tao, no? Sa galit niya, binato niya yung tablet. Ngayon, nagtagumpay ba si Moises sa kanyang mission? Hindi. Dahil hindi nakarating si Moises doon sa Kanaan. Sa the land of promise. Hindi siya nakarating. Kaya ako makatulog, kaya ako, control ako. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Mahala pamahalaan. Itong taon na ito, another making history of, in the name of politics. Ito ang abangan ninyo. Lidimin Canoto declared! Paalala ko lang sa inyo. Hindi naman ako ang may gawa niyan eh. Paalala ko lang. Nagkaroon tayo ng history sa ating mundo tungkol sa pagbaha. Sa panahon ni Noah. Lidimin Canoto declared. Para magpaalala sa inyong lahat. Hindi imposible na uulan ng apoy. Sinisigurado ko sa inyo yan. Ngayon, sino ngayon ang mga gumaganap ng mga espiritual, nagpakilala, mga nanuklukan ng banal na espiritu, kausap ang Diyos Ama, mga anak sila ng araw, anak sila kung kanino silang anak? Kaya nyo ba? Kaya nyo bang ipagsanggalang? Kaya nyo bang pigilin kung sakaling uulan ng apoy? Sino ang didinggin ng kalangitan kung kapag umulan ng apoy? Sino ang kanyang diringgin? Na siya ay pagbibigyan ng ganito, ganyan. Sino? Diyan tayo magkakalaman. Grabe mga kapatid. And speaking of apoy, no? Literal and spiritual na apoy po ang babagsak sa atin. Take note, sa atin. Sa atin mundo. Okay? Ito pa. Mga mahal kong kapatid, itong Amerika ba? Pwede ba Donald Trump? Alam nyo,
Kailangan yung ipag-pre-over yan si Donald Trump. Mga kapatid na nandyan sa Amerika, no? Ipag-pre-over ninyo yung presidente ninyo na yan ay makawala yan sa black magic. Ang utak ni Donald Trump, ano yan nasakop ng black magic yung utak niyan. Dahil ito sa mga nagpakilalang mga anak ni Marcos, pinagdildilan kay Donald Trump ang mga book na yan. The blue book, the green book, putang inang book na yan. Sabi ninyo, araw ng pagkabuhay ngayon. Talagang, para sa akin, araw-araw ay buhay ang Panginoon. Ha? Dahil dyan sa mga book na yun, pag-sure kayo dyan, nagkaganyan ang utak ni Donald Trump dahil din sa isang kapatid na nagpakilala na siya ay nako, ewan ko sa inyo. Kung anong mga pinidigdilan kay ito namang Donald Trump, akala niya, kung noon, alam nyo itong mga nangyayari sa atin? Ako, kahit anong daldal ko, basta ako, nagpaalala lang ako, yun lang. Kaya sa buong population ng buong mundo, 1/3 lang talagang matira. Katigasan ng ulo ng mga tao, yan Ngayon, if ever na uulan ng apoy, ma'am, kailan mangyari yan? Bakit? Gusto niyo ba ngayon? Kung sasabihin ko pala, matagal pa, o di syempre kayo, matagal pa pala, gawa muna tayo ng kalukuhan. Ibig sabihin, pag sinabi ko ngayon, lahat ng santo tatawagin ninyo, kaya darating ang araw, malapit na to, ni mga gobernador, kahit sino man nakaposisyon sa gobyerno ng tao, hahanapin ninyo inyong kamatayan. Anakin ng tinapa. Lahat yan, masasaksihan ko yan sa inyo. Tigas pa mo. Sige, magmatigas kayo. Buenos dias, Miss Lidime. Maraming salamat kapatid, Jeannie Marfel, no? Ang update natin ngayon, di ba, kahit ang tao, kahit anong pagpaplano, ang Diyos pa rin naman ang masusod. Mapalad ang mga taong pinanghawakan ang pangako ng Apo. Kahit kailan, hindi kanya iiwan sa kanyang mga kapamaraanan. Kaya magugulat ka, naghihirap ka, pakiramdam mo, naghihirap ka, pero hindi mo namamalayan, ikaw pa yung nakakatulong ng kapwa mo. Saan ka pa? At lahat ng mga taksil, no? Bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit. Maging sa inyo dito, alam ko kung sino yung mga tapat. Alam ko yon. Hindi dahil sa nakapagbigay kayo ng tulong. Ramdam ni Lidimin kung sino yung mga tapat sa inyo. Ramdam ni Lidimin yan. Yung mga tipong tao na kahit hindi ka maglambing, alam nila ramdam nila Kung anong naramdaman ni Lidimin, ramdam din ninyo No? Kaya ngayon, iniingatan ko yung papel na yan because that is the century bomb. Lidimin, mapakinabang. Yes! Hindi lang si Lidimin makikinabang dito. Tayong lahat ang makikinabang dito. No? Hello everyone. No? Alam ninyo, kayong mga nagkikripto, this is me, Lidimin Canoto. Okay lang yun. Ganun talagang mundo, no? Punong-puno ng, punong-puno ng laro ang buong mundo. Pero, darating kasi, malapit na kasi ang araw Namorte mga pera, hindi na mapakinabangan. Kaya kung may mga pera kayo dyan, i-invest nyo na. Higit sa lahat, invest ninyo ng kabutihan ninyo. Hindi ko sinabing mga pera nyo, ibigay nyo sa akin, Hindi ko sinabi yun. Ito ang binabantayan ko. Dito ako naiiyak This is me, Lidimin Canoto. Napansin nyo sobrang init. Mga mahal kong kapatid, lalo na sa Metro Maynila. The Ring of Fire is the more lang siyang nag-active ang The Ring of Fire. At siguro nga, marahil nga, ito na yung sinabi ng Kuya Emmanuel ko na
dahil ako naman ay hindi ako nagkulang sa pakikipag-usap sa ating mahal na pamahalaan. Pero, syempre, mga matataas na tao yan. Sino ako para pakinggan? Walang pinagkaiba yan sa panahon nila Moises. Si Haring Parao ay mininsahian ni Moises. Pero dahil sa sila ay isang hari, hindi nila tanggap yon. Walang pinagkaiba yan ngayon sa pagkakataon na ito. Kaya another making history itong taon na ito. Abangan nyo to. Ha? Abangan nyo to, ha? Abangan nyo to. Grabe to. Ma'am, mapapakinabangan ba natin yan? Ito lang masabi ko. May matutuwa, may mapipisti din. Kaya sa larangan ng mga politika, mga vlogger, may paalala ko sa inyo. Huwag kayong magpatayan dahil sa mga punyeta. No? Sa mga punyeta, mga politiko na yan. Huwag kayong magpatayan. Tanong ko sa inyo, ano bang benefits ninyo? Ha? Ano bang benefits ninyo sa mga politiko na pinaglalaban ninyo? Ni kayo nga, pinagkaitan nga kayo ng karapatan. Tapos sila pinaglalaban ninyo. Ako hindi ko pinaglalaban sino man, maging si PBBM. Ang ano ko lang kay PBBM, this is Millie Dimin. Kuya, sorry ha. Nakita ko kasi kay PBBM, sorry ha. Nagpapahawak siya kasi sa Vatican. Ha? Yun ang ano ko doon. Sino ba ang kalyado ng Vatican? Sino ba ang kakunayban sa Vatican? US. Ha? Meron lang akong paalala kay mahal na PBBM. Mahirap mamangka sa dalawang ilog and you cannot serve at two masters at the same time. Yun lang ang mapaabot ko na mensahe sa mahal na Pangulo. No? Kaya si Kuya na itanong ko sino ba ang inyong pinaglilingkuran? Ang ating bayan o ang Diyos? Kung kayo ang tatanungin ko, sino ang inyong pinaglilingkuran? Ang ating bang bayan o ang Diyos? Ha? Ha? Alam niyo, sa sobrang init ngayon, makakaranas tayo ngayon ng mga biglaan, mga paglindol. Kung sa bagay, hindi ko sinabi na sa 2028 magkaroon ng the big one, no? Pero doon sa nauunawaan ko, 2028 mangyayari ang big one. Kurugid ang yutaan na. Talagang ang lupa niyan aalog. Kaya, kayo nga nasa pamahalaan, kung ano man ang plano ninyo para sa 2028, this is Millie Dimin Canuto. Ang masusunod ay ang kay Apo pa rin, hindi sa inyo. Ha? Kasi, kailangan kong panatilihin na hindi ko ibuka ang bibig ko kung ano talagang plano ng pamahalaan sa 2028. Para kahit papaano ay bigyan pa rin natin ng daan sa PBBM. Pero katulad ng sinasabi ko, ang tao, kahit anong gagawin na magbalat kayo. Kung ano ang mga kalimlihiman, lalabas pa rin ang katotohanan at magre-reflect yan sa resulta ng mga ginagawa ng tao. Hindi na kailangan na sasabihin mo sa sarili mo na ganito ako, mabuti akong tao, ganito ako, ganito. Hindi kailangan. Maraming salamat kapatid na Susan Pataksin. No? Dahil yung iba, kayo naman ang witness nito Maraming nagsasabi, Diyos. Kaya lagi ko yung nanimbawa si Eddie Villanueva at saka si Manny Pacquiao nung sila ay tumakbo ng pagka-presidente. Anong sinasabi? Nangusap ang Diyos sa kanila. Just imagine nangusap ang Panginoon sa kanila. At ang Diyos mismo ang kanilang na tumakbo sila ng pagka-presidente. Pero bakit? Naging talunan. Simple lang, no?
Walang pinagkaiba ngayon yan. Kaya paalalahanan ko ang ating pamahalaan, yung plano ninyo. Oh, kitang-kita ko dito. Kung ano yung mga plano, hindi lang ng pamahalaan, anak ng tinapa. Plano ng ibang bansa sa atin, dito nakikita ko lahat dito, system is real. Ah, okay. Challenge accepted. Tingnan ko lang. Maliban kung ang ating mahal na PBBM mag-ano talaga siya, manindigan talaga siya. No? Para bang si Sara Duterte, kaya nga sabi ko, Duterte siblings, wala sa ibang tao, kahit sinong pinakamagaling na abogado, ang susi. Binibigyan ko na nga kayo ng tip eh. Wala sa kanila ang susi para kung gusto niyo talagang makalaya ang tatay niyo at makauwi dito. At hindi po pagrarally, no? At hindi po mga punyeta na mga ibang mga ano talawag dito, mga litche na yan. Yung mga politiko na yan na kanya-kanyang pasipsip kay Sara, hindi po sila makakatulong sa'yo. Alam mo, Inday Sara Duterte, VP Sara Duterte, yung mga sip-sip ngayon ng mga tatakbong politician, mga pag-uugali ng mga yan, nagpasip-sip sa'yo, lalo nito si Respicio, dako kagbaba, kung malaking bunganga, mas malaki pang bunganga niya, abot sa tingan niya, no? Pag sure dyan, makapaglait ka rin kay PBBM, wagas, whatsoever, no? Whatsoever. Ikaw nilamon ka rin ng sistema ng pamumulitika mo eh. Pag shoulder Respicio. Alam mo yung matalino sana to si Respicio eh, no? Nakita ko agad yung style niya, ayos to ano? Ako na magsasabi sa iyo, Madam Inday Sara, yung Respicio na yan, bukas makalawa yan din ang kakain sa iyo. Tandaan mo sinasabi ko. Alam mo, Inday Sara, Madam Inday Sara, subukan mong tumakbo kung may eleksyon. Dahil kung noon, pinanusupan lang ngayon, iba ngayon. Alalahanin ninyo, kung may eleksyon. Oy, may tanong po kayo. If ever na hindi matuloy ang eleksyon sa 2028, ano ba ang mga nasa damdamin ninyo? Magkaroon ng eleksyon sa 2028 or hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028? Tanungin ko kayo. Hi, nakahabol din sa vlog mo, ma'am. Yes, maraming salamat. Maraming salamat, Kuya Silso. No? Paano pag hindi, naku, maraming magagalit nito pag hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028. Naku, Respicio, bigo ang iyong pangarap. Masyado nyo kasing gi-small si PBBM. Pero huwag kayong mag-alala. Panunuurin ko kayo kung paano kayo mag-fight. Panunuurin ko lang kayo. Walay eleksyon sa 2028. Di ba last year sinabi ko walang eleksyon? Ay, hindi last year, yung nakarang eleksyon. Wala naman talagang eleksyon noon eh. No? Ang nangyari noon, seleksyon. Anong pagkaiba ng eleksyon sa seleksyon? Yung seleksyon, mga mahal kong kapatid, nilaro na nila yun, mismo nga si Respicious, nabi nga niya eh, no? Bilang IT, kaya niyang manipulahin, na kaya niya kung so hindi na eleksyon, useless ang ginastos doon ng mga ng mga pagod ng mga tao para lang gising at patambart mang ng nalalaman, no? Useless yun kasi tapos ng seleksyon. This time, ibang laro ngayon, mark my word, walang eleksyon. Bakit walang eleksyon? Wala ring seleksyon. Hindi dapat. Walang eleksyon, wala ring seleksyon. Kung noon, tinuloy nilang eleksyon, pero may seleksyon. Hindi talaga magkaroon ng eleksyon. Kaya kayong mga nagpasip-sip dyan kay Inday Sara, alam mo, Madam Sara, patunayan mo sa mga tao, mag-independent ka kung may eleksyon. Wala nga eh.
Ano kayong mangyayari dito sa mga pasipsip, no? Pasipsip kay Inday, ay kay PBBM. Sa ibang mga vloggers, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Huwag kayong magagalit sa akin. Noong kasagsagan na si PBBM, halos araw-araw, kada buwan siya na pababain, lalo na yung isang general na, pag kinante nyo si Inday Sara, malilintikan kayo sa amin. Pero nung si Digong ang kinante, wala naman din kayong nagawa. Ganito, ganyan. No? To make the story short, mga mahal kong kapatid, alam nyo kasi ang tao, kaya ako nag-iingat ako eh. Nag-iingat ako na lumagpas ako sa ipinagkatiwala sa akin. Dahil sa akin, ako rin naman ang lalatiguhin kung magkamali ako eh. Kaya, masakit man sa akin ang mga nasasaksihan ko, bagamat alam ko na may magagawa ako. Kailangan ko na lang ipikit ang aking mga mata. Dahil, kailangan mangyari yon. Kahit pinakamasakit na isang bagay ko, yun ang kakabuti sa ating lahat. Pero mga mahal kong kapatid, please, kahit hindi pa 2028, dahil habang papalapit ang 2028, the more lang na magkakaroon ng gulo. Ngayon, Lidimin, ano palang silbi yung sinasabi mong dokumento na century bomb? Lahat po yan, pinupusiso po yan. Ako ho talaga aminado ako. Buti nga ngayon, meron kayo na nag-aalalay sa akin eh. Dahil kung hindi, ewan ko na lang. At saka excited ako sa century bomb. Sabi ko sa inyo eh. Kaya doon sa mga mahal na kapatid, yung mga organization, sana itong nangyari sa ARCOM, maging daan ito para mamulat kayong lahat. Dahil ang hinawakan namang dokumento ni ARCOM, wala naman din pinagkaiba yan sa mga hinawakan ninyo. May kinalaman po rin kay Marcos Wealth na yan. Sinabi ko na nga sa inyo, expired na nga yan eh. Tingnan nyo nga yung mga ano ninyo, yung mga certificate ninyo. Anak ng tinapa, kaya yung sinabi doon ng isang attorney ng Central Bank, kausap kong, animalin talaga kita, attorney ka pa hanggang dyan ngayon eh. No? Binago mo ang testamento, sino ka para magbago? Di dapat, yung lahat ng mga certificate, nagbago na sana ng maturity date, tingnan ninyo kung bakit yung mga certificate ninyo ay mayroong mga maturity date. Tapos na po kasi lahat ng program. About po sa mga kagintuan, tapos na po ang program niyan, lahat tapos na po. Ang programa na po kasi ng Panginoon ang masusunod. Lidimin, may nagtanong sa akin, sino ba talaga yung si Spiritual Wonder Boy? Si Spiritual Wonder Boy po, may pangalan po yan. Meron talaga siyang pangalan. Yung infinite account, meron din po talaga siyang pangalan, katulad po ng cellphone. Yes, cellphone siya, pero meron siyang brand. Kumbaga, Samsung ba yan, Nokia ba yan, Realme ba yan? Ganun po yun. Tapos ang cellphone, depende sa'yo kung anong network gamit mo, Globe, Smart, TNT, whatsoever. Ganun din po sa infinite na yan. Maliwanag naman instruction Spiritual Wonder Boy eh. Ang sino man sa inyo ang mag-claim ng account under his account and his name, kailangan mismo ang DNA ni Spiritual Wonder Boy na ma-submit ninyo. Para yun po ang magiging batayan na susuriin din ang inyong DNA kung magkamats kayo. Naintindihan ninyo ako? Ganon ho. Ito sinisiwalat ko sa inyo. Ngayon, sino sa inyo ang may mag-claim na kayo? Ako hindi ko kailangan mag-claim. Alam niyo kung bakit? Hindi ko kailangan mag-claim? Malala ko sinabi ng Kuya Emmanuel, maubusan na sila ng yaman pati yabang pati lakas. Yung iba, sinabi sa akin ng Kuya Emmanuel, huwag kang magpapasindak sa kanila. Pagtulungan ka man sa 10 daliri, pagtulungan ka man ng 9 yan, hindi ka kayang pabagsakin. Manghihina ka bilang isang tao, pero hindi ka kayang pabagsakin. Bubuka man ang mga lupa na yan, hahanapin talaga nila ang katotohanan.
Alam ninyo, wala namang, ang bottom line kasi nito hindi para ipahamak ang kapwa natin. Higit sa lahat, hindi upang ipahamak ang mga bansa sa bansa. No? Pero itong parting kaguluhan natin, isa po yung proseso para kahit papaano ang mga tao, alam natin kung sino ang pwede talaga mapagkatiwalaan at hindi. Ha? Maraming salamat kay kapatid na Moko Olomo. No? Hindi ko masyadong intindihan. Maraming salamat kay Maria David. Ate Marie, ikaw ba yan? No, I just remembered kay no? Kaya ako, hindi niya napansin kung bakit hindi ako nag-live madalas. Pinapanalangin ko na lang kayo, lalo na kayong mga tumutulong sa akin, na lalo na yung sa ibang bansa, pinapanalangin ko na lang na kayo na sa mabubuting kalagayan, kahit papaano, ligtas kayo, magkaroon kayo ng lakas, no? Physically, mentally, spiritually, kahit kayo na nandito sa Pilipinas. No, sa kabila ng init ng panahon, ang mga magsasaka natin, uulanin ang kalang mga pananim, kahit yung mga magsasaka natin, no? Yun eh. Yun yung maitulong ko, may ambag sa inyo. Pero in terms talaga ng material, lalo sa pera, kayo pa nga tumutulong eh. No, prangkahan tayo. So, mga mahal kong kapatid, ipanatag ninyo ang loob ninyo. Ha? Ipanatag ninyo dahil itong dokumento na ilalabas natin, ipag-pray ninyo kami na maging maayos ang lahat. Dahil ako, kahit lumalaban tayo, hindi mo talaga maiwasan na talagang mapapakagat ka sa labi mo, sa mga nasasaksihan mo, sa mga nakikita mo. Ha? Tingnan niyo yung Maguindanao, no? Sa Maguindanao area, nakakalungkot. Alam ni Dato Jumar Piang yan. Sinabihan ko siya, Dato, kung paano magkaroon ng kaguluhang patayan sa lugar ninyo. Yan ay simbolo na malapit na ang kaganapan at implementasyon. Katulad ng pangako ng ibabalik niya lahat ng kayamanan matagal na niyang ipinagkaloob sa ating mga nuno. Hindi lang po ito tungkol sa mga material, kundi pati ang pamumuno. Kaya yun nangyari sa Maguindanao ngayon, hindi na rin ako magtaka dyan. The more hanggang sa mga tao magsawa na lang sa mga pangyayari. No? Kaya yung iba hahanapin talaga nilang katotohanan. Ngayon sasabihin ng iba, kami ang totoo, kami yung ganito, kami yung ganyan. Nabawi na namin ng World Bank, nabawi na namin mga ginto. Pero nag-celebrate na ng mga victory party. No? Kaya si Lidimi, napansin niyo, hindi ako masyadong nagba-vlog. Kasi there's a lot of trying hard copycat. Yung mga ibang gumaganap ngayon ng spiritual na, kaya lagi kong pinapaalalahanan kayo. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga pananampalataya. Hindi kayo madaya na nakikita ninyong mga mata at hindi kayo madadaya ng mga naririnig ng inyong mga tenga. Panatilihin ninyo ang parating manalangin, bigyan kayo ng kalakasang physical, mental, maging spiritual. Dahil wala akong magagawa sa inyo except sa araw na yan. Ha? Prangkahan. Pagkaingatan ninyo ang mga sarili ninyo, mga mahal kong kapatid. Ha? Ramdam ko magkakaroon ng iba't ibang pagyanig. The ring of fire. Grabe. The ring of fire, grabe. Maraming mga lalabas na mga mababagsik, literal na mga hayop. No? Literal yan. So, sa umagang ito, magpakatatag ang bawat isa sa inyo. Tatagan ninyo ang mga kalooban ninyo. Relax lang kayo.
Sino pa ba ang ating masasandalan ngayon? Wala nang iba kundi siya lang. Ha? Siya lang. Hello kay kapatid na Estrella Alia. Sino ang tatapos sa geopolitics sa buong mundo? Huwag na sa buong mundo, kahit dito na lang sa atin, sa ating bansa. Sino ang tatapos sa geopolitics na yan? Sino ngayon ang magbibigay ng tuldok sa bagay na yan? Bakit lumabas siya? Ha? Lumabas hindi. Kawawa naman yan. Di ba pala yung pinapalabas mo? Lumabas, mahal? Akin na nga. Papaliguan. Pinaliguan si BJ. Ano na, mahal? Mahal, may pusa. Baka maano nila ha? Tinitignan. Yan, Hindi ka natatakot na. Hindi yan. Ba't na ano to? Ano yung Jeko? Ito yon si Golden Chico natin. Malapit ka ng makalaya. Naintindihan mo ako? Makakalaya ka na rin. Hindi lang ikaw, kayong lahat. Makakalaya kayong lahat. Kasi alam niyo guys, kaya nga dito sa mga bunkers, may naalala ako, no? Sabi niya kasi di kayo pakain eh. Bakit? Makakalaya ka na rin, pati yung mga kasamahan mo. Itong mga ganito, hindi nga lang tayong makakalaya, pati nga itong mga nilalang na ito. Ma, nagkain na to? Bakit hindi ka kumain? Bakit hindi kumain ang BG ko? Ano pala yan, ma? Mahal na mahal ko to si BJ. No, ano BJ? Ano BJ? Ito yun, no? Pakain niya kay ano ba, Javi? Itong mga, alam nyo ba ng mga pusa, may history ng pusa eh. Oo. Sa Egypt. May mga history mga pusa na yan. Oh. Ay, mahal, gumapang na si BJ. Ang laki na pala ni BJ. Mahal, gumapang na si BJ, mahal. Kunin mo na si BJ. Gumapang na. Baka makawala. Balik mo na siya doon. Bakit mataba yung buntot niya maganyan or ano? Ito yung sabi niya. Ha? Mahal, nandyan si Mingming. Pakain mo na yan sa kanuma. Ibalik mo na yun dito. Pakain mo na yun kay Javi man. Takam na si Javi. Hindi yan kakainin ng pusa natin. Kalahi nila yan. Kamag-anak nila yan. Reptilians yan eh. Guys, mag-research kayo. Ang pusa is part or bahagi sila ng family reptilians. Oo nga, yung si BJ. Diyan mo na ito, naiilang ata. Ganon. So, mga mahal kong kapatid, mabuhay po tayong lahat. Huwag na huwag kayong mawala ng huwag niyo masyadong dibdibin itong nangyari sa atin na mga ano na yan. Ang masasabi ko lang, ipanatag niyo ang loob ninyo. No? At mahal ni PBBM ang ating bayan. Yun lang yun masasabi ko. Diet po ata si BG, ma'am. Maraming salamat kay Tess sa Langit, no? Maraming salamat sa inyo at pagpalain tayo ng kataas-taasang apo. Akin na nga si Mingming, akin na nga yan si Javi. Lang man, Tara. di ba? Ayaw ni Javi sa Akin na. Sama ka muna, Javi. Tawag ka ng amo mo. Hindi yan, love ko yan. Itong mga pusa na yan. Ito Nonchalant yung siya, pusa. guys. Nonchalant. Itong mga ganito, pamilya sila ng reptilians. Naintindihan niyo ba ako? Bango nito pinaliguan nyo? Ito yung pusa kong si Javi. Si Javi ko, nainitan din ko kaya naliligo ito. Pinapaliguan nito ng papa nila doon sa banyo. With matching Dove yata ang shampoo nito. Dove ang shampoo. Naglalambing namin. Naman! Muna curious. Ano to napakalambing na pusa. No? Saan yan? Ano? Si BJ? Tinitignan niya ako. Ha? Okay? So mga mahal kong kapatid mag-iingat kayong lahat. Maraming gagawin, no?
Mag-ano kayo dahil para sa atin lahat ito. Ipag-pray ninyo yan, ha? So, thank you so much and have a blessed divine hope, everyone. Na gusto lumabas. Napaka-ano yan, ha? Yung tinatawag natin the century bomb. The century bomb is ito yung katotohanan. Ito yung documents. Okay? So, panalo pa rin tayo, okay? Meron kasi akong kailangan kasi yan i-hand carry, hindi kasi kailangan i-courier yan kasi mahirap na. Baka mamaya biglang sumabog yung eroplano. Well, sunog ang dokumento, okay? So, thank you so much and have a blessed divine hope. Alam ko may magagawa si Apo para sa ating lahat, sa mga pinoproblema nating lahat, yung sinasabi na, April, May, June. Panatag yung loob nyo. Yun lang masabi ko. Walang pinag-iba yan sa 3 days darkness. Ipanatag yung loob nyo. Hello nga pala sa ating mahal na presidenteng PBBM. Magpagaling po kayo. Okay? So, thank you so much. At alam ko may magagawa si Apo kung tayo'y magtatapat sa kanya'y maglilingkod. No? Ipaparanas ni Apo sa atin ang kanyang kadakilan, ang kanyang kapangyarihan. Lalo na sa may mga pananampalataya o sumasampalataya sa kanyang mga salita. Hindi salita ni Lidimin. Okay? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinuguhan. Have a blessed divine hope, everyone, sa inyong lahat.